₱5,000,000 kapalit ng iyong dangal. Isang maleta ng pera para layuan ang lalaking pinangarap mong makasama habang buhay. Habang nakaluhod si Mirasol at pinupunasan ang natapong alak sa sahig, hindi ang sampal ni Doña Lara ang nagpadurog sa kanyang puso, kundi ang pananahimik ni Kevin sa likod ng pinto. Ang akala niyang pag-ibig may presyo pala sa mata ng mga Alonso. Ngunit ang akala nilang basahan, may dugong makapangyarihan palang nananalaytay. Sino ang tunay na talunan kapag ang katotohanan ay pumatak na gaya ng ulan? Tanggapin mo ang maletang ito, Mirasol. Pagkatapos, gusto kong maglaho ka na parang bula sa buhay ng anak ko. Ang mga katulad mo ay kailanman hindi magiging kapantay ng aming pangalan. Ang boses ni Doña Lara Alonso ay parang malamig na bakal na dahan-dahang ibinaon sa dibdib ni Mirasol. Sa loob ng marangyang silid na yon, tanging ang malakas na paghinga ni Mirasol ang maririnig habang nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa ng sabon at tubig. Nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang basahang puti. Sa labas ng silid, naririnig ang masiglang tugtugan ng violin at ang halakhakan ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling alahas at seda. Ngunit sa loob ng kwartong ito, ang mundo ni Mirasol ay tila unti-unting gumuho. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, masaya siyang nagluluto sa kusina. Tinitiis ang init ng kalan at ang pagod sa pag-aayos ng bawat pinggan para sa kanyang sariling engagement party. Dahil kulang sa tauhan ang kinuha nilang catering, hindi nag-atubili si Mirasol na magsuot ng simpleng uniforme upang tumulong sa pagsisilbi. Iniisip na ang sakripisyong ito ay para sa ikagiginhawa ni Kevin at para makuha ang loob ng kanyang magiging biyenan. Ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis, ang tanging kapalit pala ay ang matinding pangungutya. Dahan-dahang itinaas ni Mirasol ang kanyang paningin. Nakita niya ang ₱5,000,000 sa loob ng maleta. Mga bungkos ng perang tila tumatawa sa kanyang kahirapan. Ang bawat sentimo ay simbolo ng mababang pagtingin sa kanya ni Doña Lara, na para bang ang kanyang pagkatao at ang kanyang pag-ibig ay isang kalakal na maaaring tawaran at bayaran. Nanuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila naging malalaking bato na bumara sa kanyang dibdib. Ang mas masakit ay nang mapansin niya ang isang anino sa may pintuan. Ang aninong yon ay kay Kevin, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Nakatayo ito doon, nakasandal sa hamba ng pinto, nakatingin sa kanya ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Ang katahimikan ni Kevin ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Mirasol sa buong buhay niya. Ito ang katahimikang dumudurog sa bawat pangarap na binuo nila sa loob ng maraming taon. "Babe, please," mahinang sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at takot. "Maybe you should just listen to Mom this time. Para sa atin din naman ito, para maging maayos ang lahat. Huwag mo nang palakihin ang gulo." Ang mga salitang binitawan ni Kevin ay tila mga punyal na humiwa sa huling hibla ng pag-asa sa puso ni Mirasol. Ang pag-ibig na akala niya ay kuta na magpoprotekta sa kanya ay naging isang bilangguan pala na pilit siyang kinukulong sa ilalim ng mga paa ng mga Alonso. Napakagatlabi siya hanggang sa malasa niya ang pait ng sariling dugo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng mga yabag ng isang taong naglalakad patungo sa sarili niyang libingan. Tiningnan ni Mirasol ang kanyang suot na damit, isang lumang bestida na maingat na tinahi ng kanyang ina para sa espesyal na gabing ito. Ang bawat tahi at bawat hibla ng tela ay puno ng pagmamahal at dignidad, mga bagay na kailanman ay hindi mauunawaan ng mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit ang apoy ng galit at sakit sa kanyang kalooban ay nagsimulang magliyab sa gitna ng kanyang pananahimik. Tumayo siya ng dahan-dahan,
Pilit na pinatitibay ang kanyang mga tuhod kahit na tila nais na nitong bumigay. Hindi niya kinuha ang maleta. Sa halip, tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Lara at pagkatapos ay ang kanyang paningin ay lumipat kay Kevin na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Isang katahimikang nagdadala ng maraming katanungang wala pang kasagutan. Hanggang saan nga ba ang halaga ng isang taong walang yaman sa mata ng mga makapangyarihan? At hanggang kailan mananatiling bulag ang isang puso sa katotohanang ang taong iyong pinoprotektahan ang siya palang unang tatalikod sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan? Samantalang sa labas ay patuloy ang tawanan at kislap ng mga bituin, sa loob ng silid na yon, isang babae ang namatay sa sakit. Ngunit isang bagong Mirasol ang unti-unting isinisilang mula sa mga abo ng kanyang nadurog na puso. Naiwan ang tanong na tila isang tinik na bumaon sa kaluluwa ni Mirasol habang siya ay tumalikod at lumabas ng silid. Mayroon pa bang puwang ang dangal sa isang mundong ang lahat ng bagay ay may katapat na halaga? At sa oras na ang lahat ng luha ay maubos na, ano na lamang ang matitira sa isang babaeng tanging ang sariling dignidad na lamang ang natitirang kayamanan? Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng mansyon ng mga Alonso ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala ng realidad na kailangang harapin ni Mirasol. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na tila hindi na niya kilala. Ang mga kamay na dati ay bihasa sa pagbibilang ng pera sa bangko at pag-aayos ng mga dokumento, ngayon ay tila nakagapos sa isang invisible na tanikala ng utang na loob. Ang bawat sulok ng silid na yon, kahit puno ng mamahaling gamit, ay tila isang hawla na gawa sa ginto na unti-unting sumasakal sa kanyang pagkatao. Pumasok si Doña Lara sa silid ng walang katok. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila nagpapaliit sa espasyo ni Mirasol. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng pag-aalala, ang uri ng ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Mirasol, ngunit sa halip na ginhawa, ang naramdaman ng dalaga ay ang talim ng mga kuko nito na tila nanunuot sa kanyang balat. Mirasol, hiha, pinag-isipan ko na ang lahat. Kung talagang gusto mong maging bahagi ng pamilyang ito, kailangang matuto kang sumunod sa aming tradisyon. Malambot ngunit mapang-utos na sabi ng matanda. You need to resign from the bank today. Ang isang asawa ng Alonso ay hindi kailangang magtrabaho sa labas. Your place is here, to manage the household and to preserve our name. Huwag mong kakalimutan na malaki ang utang na loob mo sa amin dahil tinanggap ka namin sa kabila ng iyong pinagmulan. Ang mga salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Mirasol. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihin na ang kanyang trabaho ang nagbigay sa kanya ng dangal at kakayahan na buhayin ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay pumasok si Kevin. Lumapit ang binata at lumuhod sa harap ni Mirasol. Kinuha ang kanyang mga kamay at hinalikan ito ng may pagsamo. Babe, please do this for me. My mom is right. It's for our future. Ayaw ko lang na napapagod ka at nalalayo sa akin. Isipin mo na lang na pahinga mo na ito. Ako na ang bahala sa lahat. Okay? I love you and I just want us to have a peaceful life. Bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng matatamis na pangako na tila mga asukal na nagtatakip sa pait ng kanyang pagiging Enjunyo Rock. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mirasol ang unti-unting paglaho ng kanyang sarili. Ang Mirasol na matalino, matapang, at independyente ay tila tinatangay ng agos ng manipulasyon. Tumango siya ng marahan, isang pagsuko na tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang bawat pagtango niya ay tila pagbagsak ng isang mabigat na pinto na naghihiwalay sa kanya sa kanyang mga pangarap.
Nang hapong iyon, bumalik si Mirasol sa kanyang opisina sa huling pagkakataon. Hinawakan niya ang kanyang ID lace, naramdaman ang tekstura ng tela na naging saksi sa kanyang mga hirap at tagumpay. Naupo siya sa kanyang upuan at tinitigan ang computer screen. Ang bawat pag-usad ng cursor sa screen ay tila huling tibok ng kanyang propesyonal na buhay. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, ang bawat paggalaw ng mga tao sa paligid niya ay tila naging malabo, parang isang panaginip na unti-unting naglalaho sa dilim. Binuksan niya ang kanyang huling payslip, isang pirasong papel na simbolo ng kanyang kalayaan at pinagpaguran. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinukusot ang gilid nito habang ang isang mainit na luha ay pumatak sa papel na nagdulot ng maliit na mantsa sa numero ng kanyang sahod. Ito ang huling ebidensya na siya ay may sariling halaga bago siya ganap na maging anino na lamang sa mansyon ng mga Alonso. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, ang hangin sa labas ay tila nagdadala ng babala. Ang mga sasakyang dumadaan at ang ingay ng lungsod ay tila nagpapaalam sa kanya. Pag-uwi niya sa mansyon, madilim na ang paligid. Habang paakyat sa hagdan, napansin niya ang isang liwanag na nagmumula sa garden. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kanyang biyenan na si Doña Lara na nakatayo sa harap ng isang maliit na apoy. May mga dokumentong isa-isang inihuhulog ang matanda sa apoy at sa bawat paglamon ng apoy sa papel, may isang matamis na ngiti sa labi nito na nagpataas ng balahibo ni Mirasol. Anong mga lihim ang pilit na ibinabaon sa limot ni Doña Lara? At sa pagkawala ng kanyang trabaho at kalayaan, ano pa ang natitirang sandata ni Mirasol? Kung sakaling ang apoy na nakita niya ay siya ring susunog sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang gabi ay naging kasing lalim ng isang balon ng kawalan. At sa gitna ng kadiliman, isang panibagong pangamba ang nagsimulang kumapit sa puso ng dalaga. Ang bawat hakbang ni Mirasol sa makintab na sahig ng bulwagan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngayong gabi, idinadaos ang anibersaryo ng Alonso Foundation, isang pagtitipon ng mga makapangyarihang tao sa lipunan. Ngunit sa likod ng mga mamahaling chandelier at amoy ng mga imported na bulaklak, alam ni Mirasol na may nakatagong lason sa bawat ngiti ng kanyang biyenan. Higit sa lahat, ang kanyang puso ay kumakaba para sa kanyang ina na si Celia na naroroon din bilang espesyal na panauhin o higit na tama, bilang isang kasangkapan para sa palabas ni Doña Lara. Sa gitna ng entablado, tumayo si Doña Lara na tila isang reyna. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng sound system. Ngunit ang lamig nito ay nanunuot hanggang sa buto. Ngayong gabi, simula ng matanda, habang nakatingin ng diretso kay Mirasol, nais kong ipakita ang tunay na diwa ng aming pundasyon. Hindi lamang kami tumutulong sa mga estranghero, kundi maging sa mga taong naging bahagi na ng aming buhay, kahit gaano pa sila kababa o kapos. Tinawag niya si Celia sa harap ng lahat. Ang ina ni Mirasol na nakasuot ng isang simpleng barong na halatang luma na ngunit maayos na naplansa ay dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Ang bawat yabag ng kanyang ina ay tila isang dagok sa dibdib ni Mirasol. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Celia, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatayo sa harap ng mga taong ang halaga ng suot na alahas ay sapat na upang bumili ng isang buong barangay. Celia, bilang pasasalamat sa pagpapalaki mo sa mapapangasawa ng aking anak, nais kong ibigay sa iyo ang munting donasyong ito, sabi ni Doña Lara. Inilabas niya ang isang kahon na puno ng mga lumang damit at isang sobrang manipis. Ito ang mga gamit na hindi na namin kailangan, ngunit alam kong magagamit mo sa inyong maliit na karinderya. Huwag kang mahiya. Alam nating lahat kung gaano kahirap
ang pinagdaanan nyo bago kayo sumandal sa aming pamilya. Ang tunog ng mahihinang tawanan at ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na sumusugod sa pandinig ni Mirasol. Ang bawat salita ni Doña Lara ay isang sadyang pagpapakitang tao na ang layunin ay ipamukha sa lahat na ang kanyang ina ay isang pulubi na binibigyan ng limos. Nais sumigaw ni Mirasol. Nais niyang takbuhin ang entablado at hilahin ang kanyang ina palayo sa kaplastikang yon. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Kevin na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Hayaan mo na, babe. Mom is just being generous in her own way. Ayaw mo naman sigurong mapahiya siya sa harap ng mga donor, di ba? Bulong ni Kevin. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi puno ng pakiusap na manatiling tahimik. Ang pamilyar na pakiusap na unti-unting pumapatay sa dangal ni Mirasol. Sa itaas ng entablado, naganap ang isang sandaling hinding-hindi malilimutan ni Mirasol. Sa halip na magpakita ng galit o kahihiyan, dahan-dahang ngumiti si Celia. Tinanggap niya ang kahon ng may buong paggalang, yumuko ng bahagya, at tiningnan ang kanyang anak mula sa malayo. Ang nangiting iyon ay hindi ngiti ng pagkatalo, kundi isang nangiti ng sakripisyo. Gustong sabihin ni Celia sa kanyang anak na ayos lang siya, na kaya niyang tiisin ang anumang insulto, huwag lamang magulo ang buhay na pinapangarap ni Mirasol sa piling ni Kevin. Ang pagpapakumbabang iyon ng kanyang ina ang lalong nagpadurog sa puso ni Mirasol. Ang makita ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay na nagpapaliit ng sarili para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipag-usap, naglakad si Mirasol patungo sa likod ng bulwagan upang hanapin ang kanyang ina. Ngunit bago niya marating ang silid na pinagdalhan kay Celia, narinig niya ang boses ni Doña Lara mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto ng opisina. Kasama nito ang isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang tono ng kanilang pag-uusap ay seryoso at puno ng tensyon. Siguraduhin mong malilinis ang lahat ng record sa Makati Project, madiing sabi ni Doña Lara. Ang bawat salita niya ay tila may kasamang banta. Hindi pwedeng malaman ng publiko na ang perang kinukuha natin sa pundasyon ay napupunta sa mga peking bidding para sa mga lupaing yon. Kapag nagkaroon ng aberya, alam mo na ang gagawin sa mga taong pwedeng magsalita. Napatigil si Mirasol. Ang kanyang paghinga ay tila naglaho. Ang kaisipang ang pundasyong ipinagmamalaki ni Doña Lara ay ginagamit sa isang madilim na transaksyon ay nagpabigat sa kanyang kalooban. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang posibilidad na ang kanyang pananatili sa loob ng mansyong yon ay hindi lamang pala tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagiging bahagi ng isang mundong binuo sa kasinungalingan at pagnanakaw. Habang nakatayo sa dilim ng hallway, isang mabigat na kamay ang biglang pumatong sa balikat ni Mirasol. Ang lamig ng kamay na yon ay tila nagmula sa isang bangkay. At sa kanyang paglingon, ang mga mata ni Doña Lara ay diretsyong nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang bawat takot na nananalaytay sa kanyang puso. Mirasol, anak, patawarin mo ako kung itinago ko ang lihim na ito sa loob ng mahabang panahon. Ginawa ko lamang ito upang protektahan ka mula sa kapangyarihan ng mga taong maaaring pumatay sa iyong katahimikan. Ang mga salitang iyon sa lumang liham ay tila mga aninong nagsasayaw sa harap ng mga mata ni Mirasol habang siya ay nakaupo sa sahig ng kanyang lumang silid sa bahay ng kanyang ina. Sa gitna ng alikabok at amoy ng lumang papel, ang bawat letra na isinulat ng kanyang ina na si Celia ay tila isang piping pagsusumamo. Habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang nanilaw na papel, naramdaman ni Mirasol ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang hapdi na nagmumula sa katotohanang ang buong buhay niya ay binuo sa ibabaw ng isang malaking lihim. Sa labas ng bintana, ang langit ay unti-unting nagiging kulay ube, hudyat ng pagtatapos ng isa na namang mahabang araw.
Habang ang mga Alonzo ay abala sa kanilang marangyang pamumuhay sa Makati, narito si Mirasol, pilit na binubuo ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Ang kaibahan ng kanyang kasalukuyan at ng mundong kinalakhan niya ay tila isang malalim na bangin na hindi kailanman matatawid ng pera o impluensya. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat. Parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang puso na hindi niya maalis-alis. Nang gabing iyon, sa kagustuhang takasan ang nakakasakal na atmosfera ng mansyon, nagpasya si Mirasol na maglakad-lakad sa mga kalsada ng Quezon City. Huminto siya sa isang maliit na karinderya, ang lugar kung saan ang amoy ng mainit na sinigang at ang ingay ng mga ordinaryong tao ay nagbibigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang bombilya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Ronaldo Villarreal, ang kanyang kaibigan at tapat na tagapagtanggol noong panahon ng kanilang pag-aaral. Mirasol, long time no see. You look different. Parang ang dami mong pasan na problema. Bungad ni Ronaldo nang lumapit siya sa mesa ng dalaga. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katapatan, isang bagay na matagal nang hindi naririnig ni Mirasol mula sa mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Naupo si Ronaldo sa tapat niya at kumuha ng isang basong tubig. I heard about you and Kevin. Balita sa circle namin ang nalalapit na kasal niyo. Pero bakit ganyan ang mga mata mo? Hindi mo ba alam na ang mga mata ay hindi marunong magsinungaling? Kahit gaano pa kaganda ang ngiti mo? Naramdaman ni Mirasol ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Sa harap ni Ronaldo, hindi niya kailangang magpanggap na masaya o maging isang perpektong manugang para sa mga Alonzo. Dito, siya ay si Mirasol lamang, ang babaeng mahilig sa simpleng pagkain at may malalaking pangarap. Ang hirap, Ronaldo. Parang unti-unti akong kinakain ng mundong hindi ko naman kabilang. At ngayon, may nakita akong sulat tungkol sa tatay ko. Sandaling natahimik si Ronaldo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malalim na pangunawa. Kung kailangan mo ng tulong sa pag-iimbestiga, alam mong narito lang ako. Bilang abogado, marami akong koneksyon na pwedeng makatulong sa paghahanap ng katotohanan. Huwag kang matakot na alamin ang iyong pinagmulan dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa iyo mula sa mga tanikalang nakagapos sa iyo ngayon. Ang pag-uusap na yon ay tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng isang tuyong disyerto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Mirasol na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang magpaalam na sila sa isa't isa, iniabot ni Mirasol ang maliit na piraso ng papel na nakita niya sa loob ng liham, isang pangalan na tila may dalang kakaibang bigat. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, ang bawat hakbang ni Mirasol ay tila mas magaan ngunit puno ng pangamba. Ang pangalang nakasulat sa liham ng kanyang ina ay hindi lamang basta isang pangalan. Ito ay isang pagkakakilanlan na maaaring magpabagsak sa lahat ng kuta na itinayo ng pamilya Alonzo. Pagdating niya sa kanyang silid, binuklat niyang muli ang liham at tinitigan ang huling bahagi nito. Ang iyong ama ay si Salvador Vergara. Napatigil ang pagtibok ng mundo ni Mirasol nang mabasa niya ang huling salita. Salvador Vergara, ang makapangyarihang tungisi na madalas niyang mapanood sa balita, ang taong kinatatakutan at iginagalang ng buong bansa. Kung ito ang katotohanan, bakit sila hinayaan ng kanyang ama na mamuhay sa kahirapan at pangungutya sa loob ng 3 dekada? At paano makakaapekto ang revelasyong ito sa kanyang relasyon kay Kevin, na ngayon ay tila unti-unti nang naglalaho sa kanyang paningin? Ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang malakas na kulog sa malayo. Ngunit ang mas malakas na bagyo ay ang nagsimulang mabuo sa loob ng puso ni Mirasol. Sa bawat patak ng ulan na nagsimulang bumasa sa lupa, naramdaman niya ang unti-unting paghugas sa kanyang dating pagkatao. Mayroon pa kayang babalikan si Mirasol sa oras na ang lahat ng tabing ay tuluyan ng mahawi?
Ang bulwagan ng Manila Hotel ngayong gabi ay tila isang dagat ng nagniningning na mga bituin. Ngunit para kay Mirasol, bawat kislap ng mga diamante at bawat tunog ng mamahaling kristal ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang balat. Nakasuot siya ng isang mamahaling gown na kulay hating gabi, isang likha ng tanyag na designer na pinili ni Doña Lara. Ngunit sa likod ng ganda ng tela, pakiramdam ni Mirasol ay isa lamang siyang manikin na walang buhay, isang dekorasyong ipinaparada upang ipakita ang kabutihang loob ng mga Alonso. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang usok ng mga sigarilyo sa balkonahe ay tila sumasakal sa kanyang paghinga. Habang nakatayo sa tabi ni Kevin, naramdaman ni Mirasol ang lamig ng kwintas na suot niya. Isang hiram na hiyas mula sa koleksyon ng pamilya Alonso na paulit-ulit na ipinaalala sa kanya na kailangang ibalik bago matapos ang gabi. Ang bawat pagbati ng mga panauhin ay may kasamang mapanuring tingin. Tila sinusukat ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao kung siya ba ay karapat-dapat sa gintong mundong ito. "Everyone, I want you to meet Mirasol," malakas na anunsyo ni Doña Lara sa harap ng isang grupo ng mga socialite. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalaki. "She's the girl we're polishing for Kevin." Nakakamangha kung paano ang isang simpleng empleyado ay dahan-dahang natututong maging bahagi ng mataas na lipunan, hindi ba? Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na buhos ng tubig. Ang tawa ng mga kababaihan sa paligid ay naging isang malabong ingay na nagdulot ng pagkahilo kay Mirasol. Sa bawat sandaling ang kanyang pinagmulan ay ginagawang paksa ng usapan. Unti-unting nadudurog ang kanyang natitirang tiwala sa sarili. Tumingin siya kay Kevin, umaasang hahawakan nito ang kanyang kamay o itatama ang mapanirang biro ng kanyang ina. Ngunit si Kevin ay abala sa pakikipag-usap sa isang magandang babae na kanina pa nakadikit sa kanya, si Isabel Monteverde, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Ang babaeng tila may sariling liwanag na hindi kailanman maaabot ni Mirasol. Nakita ni Mirasol kung paano ngumiti si Kevin kay Isabel, isang ngangiting puno ng kagaanan at paghanga. Ang uri ng ngiti na matagal nang hindi nakikita ng dalaga sa tuwing sila ay magkasama. Ang bawat hagik-hik ni Isabel at ang marahang paghaplos nito sa braso ni Kevin ay tila mga latay sa puso ni Mirasol. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng karangyaan, ang tanging nararamdaman ni Mirasol ay ang matinding panliliit. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor sa isang palasyong binuo mula sa mga pangarap na hindi naman para sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila pagpapaalala na siya ay isang panauhin lamang na madaling palayasin sa oras na matapos ang palabas. Nagpaalam muna si Mirasol upang pumunta sa comfort room sa pagnanais na makahinga ng malalim palayo sa mga mapanghusgang mata. Ngunit habang naglalakad siya sa isang tahimik na hallway patungo sa garden area, narinig niya ang boses ni Kevin mula sa likod ng malalaking haligi. Tumigil siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at mabigat, tila isang babala ng isang paparating na sakuna. "Don't worry, bro," narinig niyang sabi ni Kevin sa isang kaibigan. Ang tono nito ay tila nagbibiro at walang anumang bigat. "Mirasol is, well, she's a temporary distraction. Alam mo naman si Mom, she wants me to experience real life before settling down with someone of our status. Temporary lang ang lahat ng ito, a season of my life that I will eventually look back on with a smile. She's a good girl, but we all know where this is heading, right?" Ang bawat salitang binitawan ni Kevin ay tila isang malakas na dagok na nagpatigil sa mundo ni Mirasol. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang dangal at kinabukasan ay itinuturing lamang siyang isang sandaling libangan. Ang mga pangako ng pag-ibig na narinig niya noon ay tila naging mga abo na tinatangay ng hangin. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon, ang kanyang mga kuko sa palad. Naramdaman ni Mirasol ang unti-unting pagtulo ng isang mainit na luha, ngunit agad niya itong pinunasan. Sa gitna ng dilim ng hallway, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig na akala niya ay kanyang sandigan ay isa lamang palang malaking kasinungalingan na binuo upang pagtakpan ang isang masakit na katotohanan. Paano niya magagawang bumalik sa bulwagan at magpanggap na walang narinig? At sa sandaling ang maskara ng karangyaan ay tuluyan ng mahulog, ano pa ang matitira sa isang Mirasol na ngayon ay wala ng anumang panghahawakan kundi ang kanyang nadurog na puso? Ang hapdi ng mga salitang narinig ni Mirasol mula kay Kevin ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang bawat ugat. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, muling umaalingaw-ngaw ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Tinatawag siyang isang pansamantalang libangan. Ang dating makulay na mundo ng mansyon ay tila nawalan ng buhay, naging isang malamig na bilangguan ng mga anino at lihim. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kalooban ni Mirasol. Isang matalas na determinasyong hindi na muling magpaapi. Nang sumunod na araw, lihim na nakipagkita si Mirasol kay Ronaldo sa isang maliit at liblib na silid-aklatan. Ang amoy ng mga lumang libro at ang katahimikan ng lugar ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magsalita. Inilahad ni Ronaldo ang ilang mga dokumentong nakuha niya tungkol sa Alonso Foundation. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng babala. Mirasol, kailangan mong mag-ingat. Ang nakita naming mga account ay hindi tumutugma. May mga malalaking halaga na pinalalabas bilang donasyon pero napupunta sa mga kumpanyang walang mukha sa Makati. Ginagamit nila ang pundasyon para linisin ang maruming pera mula sa mga ilegal na bidding. Paliwanag ni Ronaldo habang itinuturo ang mga numero sa papel. You're a bank manager, Mirasol. You know how to read between the lines. Ikaw lang ang makakakuha ng mga ebidensyang kailangan natin mula sa loob ng mansyon. Pagbalik sa mansyon, tila naging isang estranghero si Mirasol sa sarili niyang buhay. Habang ang lahat ay natutulog, nagsimula ang kanyang sariling misyon. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa banking upang suriin ang mga resibo at bank statements na naiwan sa opisina ni Kevin. Ang bawat numero ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nagpapakita ng isang madilim na larawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pilit niyang ikinukubli. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Kevin, dahan-dahang bumangon si Mirasol. Ang tanging liwanag sa silid ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa kurtina. Naupo siya sa maliit na lamesa sa sulok, maingat na inayos ang mga nakalap na dokumento. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang professional na dangal ay muling nabubuhay. Ang bawat pag-compute niya sa calculator na binalot niya ng tela upang hindi lumikha ng ingay ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ang bawat pagkakamali sa balanse ng mga Alonso na kanyang natutuklasan ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman mabibili ng pera. Ano ang ginagawa mo, Mirasol? Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Napatalon ang puso ni Mirasol at halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Lara, balot ng isang itim na silk robe na tila babahagi siya ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, matalas at mapanghusga. Tila binabasa ang bawat kasalanang nakasulat sa mukha ng dalaga. Hindi po ako makatulog, tita. Nag-aayos lang po ako ng ilang mga lumang gamit. Nauutal na sagot ni Mirasol habang pilit na tinatakpan ng kanyang braso ang mga dokumento sa lamesa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang mabilis na tibok ng kanyang puso
na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Doña Lara. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog, ngunit may dalang bigat ng isang maninila na papalapit sa kanyang biktima. Huminto siya sa harap ni Mirasol at hinawakan ng baba nito. Pinilit na itaas ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga paningin. Ang amoy ng mamahaling cream at ang lamig ng kanyang mga daliri ay nagpataas ng balahibo ni Mirasol. "Huwag mong subukang maglaro sa akin, dalaga. Alam mo kung ano ang ginagawa namin sa mga taong masyadong matanong," bulong ni Doña Lara. Ang boses ay puno ng nakakakilabot na katiyakan. "Ang utang na loob ay may hangganan, Mirasol, at baka sa susunod na imulat mo ang iyong mga mata, wala ka na sa mundong ito upang magbilang pa ng kahit na anong sentimo." Ang banta ay malinaw, tila isang anino na bumalot sa buong silid. Nang umalis ang matanda, naiwan si Mirasol na nanginginig at hirap huminga. Ngunit sa ilalim ng kanyang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang isang piraso ng papel na hindi napansin ni Doña Lara. Isang transfer slip na may pirma ni Kevin para sa isang account na hindi kailanman nabanggit sa kanya. Hanggang saan nga ba kayang lumaban ni Mirasol kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang kalabang, tila alam ang lahat ng kanyang galaw? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang lalaking mahal niya ay hindi lamang pala enyunyurok, kundi kasabwat din sa mga krimeng unti-unti niyang nabubunyag? Ang bawat sandali sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabagal na paghinto ng oras para kay Mirasol. Ngunit ang tunay na unos ay hindi nanggaling sa mga banta ni Doña Lara. Dumating ito sa anyo ng isang tawag sa telepono na nagpauga sa huling pundasyon ng kanyang mundo. Ang balitang inatake sa puso ang kanyang ina na si Celia ay tila isang malakas na hampas ng alon na tumangay sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa labas, ang mas matinding delubyo ay nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Nagmamadaling lumabas si Mirasol mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa luhang pilit na kumakawala. Natagpuan niya sina Doña Lara at Kevin sa malawak na sala, komportabling umiinom ng tsa, habang ang liwanag ng mga chandelier ay tila nangungutya sa kanyang pait. Lumapit siya, ang kanyang tinig ay nanginginig, at ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa kanyang dibdib, tila pinipigilan ang sariling puso na sumabog sa takot. "Tita, Kevin, please, kailangan ko ng tulong niyo." Pagsamo ni Mirasol, ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. "Ang nanay ko, inatake siya. Kailangan siyang operahan agad. Wala akong sapat na pera sa ngayon dahil kinuha niyo ang lahat ng access ko sa aking accounts. Please, kailangan ko lang ng pampiyansa sa ospital." Ibinaba ni Doña Lara ang kanyang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Tiningnan niya si Mirasol nang may malamig na kawalan ng pakialam. "Mirasol Hija, ang pera ng pamilya Alonzo ay isang investment, hindi isang charity box para sa bawat problemang darating sa buhay mo. Isang malaking halaga ang hinihingi mo para sa isang matandang malabo na ang tsansang mabuhay. Hindi kami pwedeng magwaldas ng pondo sa mga bagay na walang katiyakan ng balik." Napalingon si Mirasol kay Kevin, umaasang may makikitang kahit katiting na awa sa mga mata nito. "Kevin, please. Si Nanay Celia iyon. Di ba sabi mo mahal mo ako? Sabi mo pamilya na rin ang turing mo sa kanya." Umiwas ng tingin si Kevin. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tasa. "Babe, you have to understand Mom's side. Ang kumpanya ay nasa gitna ng audit. Hindi ganoon kadali maglabas ng cash ngayon. Baka pwedeng sa gobyerno ka muna humingi ng tulong o baka naman overreacting lang ang mga doktor." Ang bawat salita ni Kevin ay tila isang pako na ibinaon sa krus na pasan-pasan ni Mirasol. Ang pagtataksil ng katahimikan ay naging isang bukas na sugat na hinding-hindi na maghihilom.
Sa gitna ng marangyang sala, naramdaman ni Mirasol ang pinakamatinding uri ng pag-iisa. Ang mga taong akala niya ay kanyang pamilya ay mga halimaw palang nakasuot ng seda at ginto. Wala nang salitang binitawan si Mirasol. Tumalikod siya at tumakbo palabas ng mansyon, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagbasa sa kanyang manipis na suot. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi nito ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Sa gitna ng madilim na kalsada, ang kanyang paghinga ay naging pasagitsit at mabigat, habang ang bawat hakbang niya sa baha ay tila paghila sa isang mabigat na kadena ng kawalan ng pag-asa. Huminto siya sa gilid ng highway. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa halo-halong ulan at luha. Wala siyang dalang sasakyan, wala siyang dalang sapat na pera, at ang tanging dala niya ay ang kanyang nagdurugong puso. Sumigaw siya sa gitna ng kawalan, isang sigaw na nilamon ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Pakiramdam niya ay tinalikuran na siya ng mundo, na ang katarungan at awa ay mga salitang hindi para sa mga katulad niyang mahirap. Sa gitna ng kanyang pagluhod sa basang semento, ang dilim ng gabi ay binuwag ng dalawang matitinding liwanag mula sa isang sasakyang papalapit. Ang ugong ng makina ay naging mas malakas hanggang sa tumigil ang isang malaki at itim na sasakyan sa kanyang mismong harapan. Ang tubig mula sa kalsada ay tumalamsik sa kanyang mukha, ngunit hindi siya gumalaw. Dahan-dahang bumukas ang bintana sa likuran ng sasakyan. Isang lalaking may edad na, may awtoridad sa bawat guhit ng kanyang mukha, at may mga matang tila may dalang sariling bagyo ang tumingin sa kanya. Ang lamig ng aircon mula sa loob ng sasakyan ay humalik sa basang balat ni Mirasol, at sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng buong sanlibutan. Sino ang lalaking ito na tila dumating sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay? At sa gitna ng kanyang paghingi ng saklolo, ito na ba ang sagot sa kanyang mga dalangin? O isa na namang panibagong pagsubok na lalong susubok sa kanyang natitirang dangal? Huwag kang matakot, Hija. Nandito na ako. Hindi ka na muling mag-iisa sa gitna ng unos na ito. Ang mga salitang iyon, bagaman galing sa isang estranghero, ay tila may dalang kakaibang init na unti-unting tumunaw sa yelo sa puso ni Mirasol. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng pinescented air freshener ay pilit na kumakalaban sa amoy ng basang lupa at dumi na dala ng kanyang damit. Habang nakaupo si Mirasol, ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay dahan-dahang bumabasa sa mamahaling carpet ng sasakyan, ngunit ang lalaki sa kanyang tabi ay tila walang pakialam sa dumi o sa gulo na dala niya. Inabutan siya ng lalaki ng isang malinis at puting panyo. Ang paggalaw ng kamay nito ay marahan, puno ng pag-iingat na tila ba ang kaharap niya ay isang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa isang maling kumpas. I am Salvador Vergara. Pagpapakilala nito, ang boses ay malalim at may dalang bigat ng pagsisisi. Matagal kitang hinanap, Mirasol. Patawarin mo ako kung huli na ang pagdating ko. Hindi nakapagsalita si Mirasol. Ang pangalang kanina lang ay binabasa niya sa isang nannilaw na papel, ay ngayon ay nasa harap na niya, humihinga at nag-aalala. Ang bawat guhit sa mukha ni Senator Salvador ay tila sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Ang hugis ng ilong, ang kurbada ng labi, at ang malungkot na ningning sa mga mata. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, ang tanging lumabas sa bibig ni Mirasol ay ang pangalan ng kanyang ina. Ang nanay ko. Nasa ospital siya. Kailangan niya ng tulong. Sa isang kumpas ng kamay ng senador sa kanyang driver, ang sasakyan ay mabilis na humarurot patungo sa ospital. Sa loob ng silid ng emergency room, ang lahat ng tensyon ay tila napalitan ng isang mabilis na aksyon. Hindi na kailangan pang lumuhod ni Mirasol o magmakaawa sa mga nurse.
Isang salita lamang mula sa senador, ang pinakamahusay na mga doktor ay agad na dumating upang asikasuhin si Celia. Ang bawat pirma sa mga dokumento ng ospital na dati ay tila mga pader na hindi matibag, ngayon ay naging kasing dali ng paghinga. Habang naghihintay sa labas ng operating room, lumapit ang senador kay Mirasol at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang haplos na yon ay may dalang proteksyon. Isang pakiramdam na kailanman ay hindi na ibigay sa kanya ni Kevin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mirasol ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang ama. Hindi siya tinanong tungkol sa puhunan o sa halaga ng gastos. Ang tanging mahalaga sa lalaking ito ay ang kanyang kaligtasan at ang kalusugan ng kanyang ina. Dumating si Ronaldo bitbit ang isang envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha nang makita ang senador na kasama ni Mirasol. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Inabot ni Ronaldo ang resulta ng DNA test na palihim nilang pinroseso sa tulong ng mga koneksyon ng abogado. Ang pagbukas ng envelope ay tila isang seremonya ng paghahayag ng katotohanan sa gitna ng dilim. Dahan-dahang binasa ni Mirasol ang mga numero at ang konklusyon sa dulo ng papel. 99.9% probability of paternity. Ang papel na hawak niya ay hindi lamang ebidensya ng dugo. Ito ang kanyang pasaporte, palabas ng impyerno na binuo ng mga Alonso. Tumingin siya kay Salvador at sa unang pagkakataon, ang mga luha ni Mirasol ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na noon ay akala niya ay isang panaginip lamang. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng hallway, habang ang mga doktor ay abala sa loob, isang pamilyar na tunog ng mga yabag ang narinig mula sa dulo ng koridor. Si Kevin, kasama ang kanyang ina na si Doña Lara, ay dumating ng may bakas ng pagkataranta at galit. Marahil ay nalaman nilang may isang makapangyarihang tao na tumutulong kay Mirasol at ayaw nilang mawalan ng kontrol sa kanilang proyekto. Mirasol, what is the meaning of this? Why are you with the senator? Sigaw ni Doña Lara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-alala sa kanilang reputasyon. Hindi niya napansin ang hawak na papel ni Mirasol at lalong hindi niya napansin ang nagbabagang galit sa mga mata ni Senator Salvador na nakatitig sa kanya. Tumayo si Mirasol ng tuwid. Ang kanyang balikat ay hindi na nakayuko at ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Tumingin siya kay Kevin, ang lalaking hinayaan siyang mabasa sa ulan at mabasag sa sakit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay binuwag ng isang simpleng pahayag na magpapabago sa lahat ng kanilang tadhana. Ang perang ipinangmaliit niyo sa amin, kailanman ay hindi makakabili sa katotohanan ito, sabi ni Mirasol habang itinaas ang resulta ng DNA test. Sa bawat salita niya, ang kuta ng mga Alonso ay tila unti-unting nagkakalamat at sa mga mata ng senador, isang bagong uri ng digmaan ang opisyal nang nagsimula. Sino nga ba ang tunay na may kapangyarihan sa oras na ang dugo at katarungan ay magsanib laban sa mga mapangapi? Ang bawat salita ni Doña Lara ay tila isang malabong ingay sa pandinig ni Mirasol habang nakatayo siya sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Ang presensya ni Senator Salvador sa kanyang tabi ay tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang pananakit na nais pang gawin ng mga Alonso. Ngunit ang tunay na lason ay hindi nanggaling sa matalas na dila ng matandang babae, kundi sa mga mata ni Kevin, ang mga matang puno ng panghihinayang ngunit walang bakas ng katapangan. Senator, baka nagkakamali kayo ng pinoprotektahan. Muling banat ni Doña Lara, pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na postura kahit halata ang panginginig ng kanyang boses. Ang babaeng iyan ay isang hamak na empleyado lamang na sinubukang pasukin ng aming pamilya sa pamamagitan ng panlilinlang. Hindi siya karapat-dapat sa inyong atensyon.
Dahan-dahang humakbang si Salvador, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng isang darating na hatol. Ang babaeng tinatawag mong hamak ay ang aking anak, Doña Lara, at ang pamilyang sinasabi mong sinubukan niyang pasukin ay ang pamilyang kailanman ay hindi naging karapat-dapat sa kanyang kabutihan. Nanigas ang mukha ni Doña Lara. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay tila naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng takot. Tumingin siya kay Kevin, ngunit ang kanyang anak ay nakayuko lamang, tila isang batang nahuli sa isang malaking pagkakamali. Sa sandaling iyon, isang tila kuryenteng pagyanig ang naramdaman ni Mirasol mula sa kanyang bulsa, ang panginginig ng kanyang telepono na naghahatid ng isang balitang magpapabago sa lahat. Kasabay nito, ang telebisyon sa waiting area ng ospital na dati ay nagpapalabas lamang ng mga tahimik na patalastas ay biglang nagbago ang balita. Ang mukha ni Kevin at ng socialite na si Isabel Monteverde ay bumida sa screen. Ang headline na may malalaking letra ay tila sumisigaw sa buong koridor. The Royal Engagement, Alonzo and Monteverde Union to save the real estate giant. Naramdaman ni Mirasol ang tila paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ng news anchor ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Ang kumpanya ng mga Alonzo ay nasa bingit ng pagkabagsak at ang tanging paraan upang maisalba ito ay ang pagpapakasal ni Kevin sa tagapagmana ng mga Monteverde. Ang desisyong ito ay formal nang inanunsyo ng mga Alonzo sa publiko, habang si Mirasol ay narito pa rin sa ospital, bit-bit ang mga sugat na idinulot ng kanilang pamilya. Kevin? Mahinang tawag ni Mirasol. Ang kanyang boses ay isang manipis na hibla ng pag-asa na alam niyang mapuputol na. Is this true? Kanina ka pa ba alam tungkol dito? Hindi sumagot si Kevin. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Sa halip na lumapit sa kanya, dahan-dahang umatras si Kevin patungo sa kanyang ina. Mirasol, kailangan kong gawin ito. Para sa kumpanya. Para sa lahat. My mother is right. Kailangan nating maging praktikal. You'll be fine now. Nandyan na ang senator. Ito ang final heartbreak, ang huling pagdurog sa puso ni Mirasol. Ang pag-ibig na akala niya ay sapat na upang labanan ng lahat ay naging isang madaling isukong kalakal sa harap ng yaman. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kalupitan. Sa bawat screen ng mga taong nasa loob ng ospital, nagsimulang kumalat ang isang malisyosong balita. Isang video na sadyang in-edit, nagpapakita kay Mirasol na tila nakikipag-away sa mga tauhan ng Alonzo at ang caption na nagsasabing siya ay isang gold digger na nagpanggap na buntis upang makahingi ng pera sa pamilya. Ang kahihiyang ito ay sadyang ikinalat ni Doña Lara sa social media upang sirain ang dangal ni Mirasol bago pa man malaman ng lahat ang koneksyon nito sa mga bergara. Ang bulong-bulungan ng mga nurse at ng mga taong naghihintay ay tila mga bubuyog na sumusugod sa pandinig ni Mirasol. Naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod, ang tila pagbigay ng kanyang buong pagkatao sa ilalim ng bigat ng maling paratang at pagtataksil. Hinawakan ni Salvador ang balikat ni Mirasol. Ang kanyang mahigpit na haplos ay nagpapaalala na mayroon siyang kakampi. Tumingin si Mirasol kay Kevin sa huling pagkakataon at sa sandaling iyon, ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya ay naging isang malamig na abo. Wala nang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang sakit na nararamdaman niya ay higit pa sa kayang ilabas ng anumang iyak. Habang ang mga Alonzo ay mabilis na lumabas ng ospital upang takasan ng tensyon, naiwan si Mirasol na nakatitig sa screen ng kanyang telepono kung saan ang kanyang mukha ay pinagpipistahan ng libu-libong tao sa internet. Mayroon pa bang paraan upang malinis ang isang pangalang sadyang dinumihan ng mga taong pinag-alayan mo ng lahat? At sa gitna ng ganitong matinding kahihiyan, paano magagawa ni Mirasol na tumayo muli
nang hindi nawawala ang kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga pinakamagaling na doktor, ang silid ng intensive care unit ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang daluyong. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na nalalaglag sa kamay ni Mirasol. Sa huling sandali, hinawakan ni Celia ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay tila mga tuyong dahon na humahawak sa huling hibla ng buhay. Isang huling ngiti, isang huling paghinga na kasing pino ng hangin, at ang init ng kanyang ina ay tuluyan ng naglaho. Ang pagpanaw ni Celia ay hindi binuwag ng malalakas na hiyaw. Ang sakit na naramdaman ni Mirasol ay isang uri ng lason na nagpatigil sa kanyang mundo. Isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib na walang anumang tunog. Habang nakayakap siya sa walang buhay na katawan ng kanyang ina, naramdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang sariling puso. Ang bawat luha na pumatak sa pisngi ni Celia ay tila naging kristal ng sumpa laban sa mga taong nagkait ng tulong sa oras ng kanilang matinding pangangailangan. Sa lamay ng kanyang ina, sa gitna ng mga puting bulaklak at amoy ng kandila, nakatayo si Mirasol na tila isang estatwa ng pait. Wala siyang suot na alahas, tanging ang itim na damit na sumasalamin sa dilim ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Senator Salvador at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang malaman ni Mirasol na ang oras ng pagpapakumbaba ay tapos na. Handa ka na ba, anak? Mahinang tanong ng senador. Ang kanyang boses ay puno ng pait para sa kanyang nawalay na mag-ina. Tumingin si Mirasol sa kabaong ng kanyang ina. Sa harap ng huling hantungan ni Celia, binitawan niya ang isang pangako na hindi kailanman mababali. Hindi na muling mayuyurakan ang pangalan natin, Nay. Ang bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata, ibabalik ko sa kanila ng may kasamang interes. Doon, sa harap ng lahat, ginawa ni Mirasol ang isang bagay na nagpagulat sa bawat nakasaksi. Kumuha siya ng isang matalas na gunting mula sa bag ni Ronaldo. Sa harap ng salamin, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Kevin. Ang buhok na simbolo ng kanyang pagiging mahinhin at matiisin. Sa bawat paggalaw ng talim ng gunting sa bawat hibla, ang tunog ng pagkaputol nito ay tila pagpunit sa lahat ng ugnayan niya sa nakaraan. Ang mahahabang hibla ay nahulog sa sahig, tila mga patay na alaala na hindi na muling babalik. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, ang kanyang mukha ay naging mas matalas, at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng liwanag na kasing lamig ng bakal. Tinanggap ni Mirasol ang kamay ng senador. Ang pagyakap niya sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang Bergara ay hindi dahil sa kailangan niya ng yaman, kundi dahil kailangan niya ng lakas upang isagawa ang katarungan. Kasama si Ronaldo, sinimulan nilang balangkasin ang plano na hindi lamang sisira sa reputasyon ng mga Alonso, kundi wawasak sa mismong pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Habang ang buong bansa ay abala sa pag-uusap tungkol sa marangyang kasal nina Kevin at Isabel, isang simpleng puting sobre ang dumating sa pintuan ng mansyon ng mga Alonso. Walang pangalan ang nagpadala, walang anumang sulat sa loob. Ngunit sa labas ng sobre, nakasulat ang isang petsa sa pamamagitan ng pulang tinta, ang eksaktong araw ng kasal ni Kevin. Nang hawakan ni Doña Lara ang sobre, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat letra ng petsang iyon ay tila isang paalala na ang nakaraan ay hindi kailanman nananatiling nakabaon. Habang nakatingin si Mirasol sa malayo mula sa balkonahe ng opisina ng senador, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, siya na ang magdidikta kung kailan babagsak ang ulan. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang isang pusong dati ay puno ng pag-ibig
ay naging isang pusong tanging katarungan na lamang ang tinitibok. At sa oras na sumapit ang petsang nakasulat sa sobre, magagawa pa kaya ng mga Alonso na takasan ng anino ng babaeng kanilang minaliit? Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling, hindi katulad ng mga pangakong binitawan sa ilalim ng buwan at mga matatamis na salitang nagkukubli rin ng lason. Sa loob ng pribadong silid-aklatan ni Senator Salvador, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng laptop na nasa harap ni Mirasol. Ang katahimikan ng gabi ay binuwag lamang ng banayad na pag-ikot ng electric fan sa sulok na nagbibigay ng ritmikong simoy ng hangin sa gitna ng matinding konsentrasyon ng dalaga. Dito, sa mundong binuo ng mga balanse, debit at credit, muling nahanap ni Mirasol ang kanyang sandata. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard ay tila paghahabi ng isang lambat na unti-unting susakal sa mga Alonso. Bilang isang dating manager ng bangko, bihasa si Mirasol sa pagbabasa ng mga nakatagong mensahe sa likod ng bawat transaksyon. Ang bawat malaking halaga na pinalalabas ni Doña Lara mula sa kaba ng pundasyon ay may sinusundang pattern. Isang madilim na landas na patungo sa mga shell companies na walang ibang layunin, kundi ang maglaba ng maruming pera mula sa mga ilegal na bidding sa Makati. "Tingnan mo ito, Ronaldo," mahinang sabi ni Mirasol habang itinuturo ang screen sa abogadong kanina, patahimik na nagmamasid sa kanyang tabi. Ang boses ni Mirasol ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay malamig at puno ng talim. Ang Alonso Foundation for Women ay nagpadala ng 10 milyong piso sa isang kumpanyang tinatawag na L Crown Holdings sa loob lamang ng isang gabi. At ang may-ari ng kumpanyang yon, ang mismong kapatid ni Doña Lara na nasa ibang bansa. Tumango si Ronaldo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusuri ang mga printouts. Isang malinaw na kaso ng money laundering at estafa, Mirasol. Kapag ang mga dokumentong ito ay formal na nating inihain, hindi lamang ang pundasyon ang guguho. Kasamang hihilahin nito ang lahat ng ari-arian ng mga Alonso, kabilang ang mga proyektong ipinagmamalaki ni Kevin sa Makati. Naramdaman ni Mirasol ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment, ang muling pagyakap sa kanyang kakayahan na dati ay pinilit na ibaon ni Doña Lara. Ang kanyang talino na dati ay itinuring na walang halaga sa harap ng ginto ng mga Alonso. Ngayon ang siyang magsisilbing mitya ng kanilang pagbagsak. Hindi niya kailangang sumigaw o manakit. Ang bawat dokumentong hawak niya ay mas matalas pa sa anumang patalim. Kailangan nating maging mabilis, dagdag ni Ronaldo. Sa makalawa na ang kasal, iyon ang perpektong oras upang isagawa ang lahat. Ang atensyon ng buong bansa ay nakatuon sa kanila. Kaya walang paraan upang pagtakpan ang kahihiyang ito. Tumingin si Mirasol sa bintana, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na pilit na umaabot sa langit. Naalala niya ang kanyang ina, ang hirap na dinanas nito, at ang mapanirang puring paratang na ikinalat laban sa kanya. Ang bawat alaala ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Inayos niya ang huling set ng mga ebidensya at sinimulang isave ang lahat sa isang encrypted drive. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-save, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang cursor sa kanyang screen ay biglang gumalaw ng kusa na tila may ibang kumokontrol dito mula sa malayo. Ang bawat folder na naglalaman ng mga bank statements at audit reports ay isa-isang nabura sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Mirasol ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay habang ang screen ay unti-unting naging itim. Iniwan lamang ang isang maikling mensahe sa gitna. "Hindi mo kami matatalo sa sarili naming laro." Napatayo si Mirasol. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang bawat anino ay tila naging isang banta. May traidor ba sa loob ng bahay ng senador?
O sadyang ganoon kalawak ang galamay ng mga Alonso na maging ang digital na mundo ay kontrolado nila? Ronaldo, ang mga files, nawawala ang lahat. Nauutal na sabi ni Mirasol habang pilit na pinipindot ang mga keys sa laptop, ngunit tanging katahimikan ang sumasagot sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang malamig na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Paano nila nalaman ang bawat galaw niya? At kung ang lahat ng ebidensya ay naglaho na, ano pa ang matitirang sandata ni Mirasol upang harapin ang mga halimaw na nagpabagsak sa kanyang buhay? Ang bawat kislap ng mga kristal na baso sa ibabaw ng lamesa ay tila mga matalas na mata na nagmamasid sa bawat galaw ni Mirasol. Sa gabing ito, inimbitahan niya ang mag-inang Alonso sa isang pribadong silid ng isang eksklusibong restaurant sa Makati. Isang huling hapunan bago ang nakatakdang kasal ni Kevin. Ang amoy ng mamahaling steak at ang bango ng red wine ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon na lumilikha ng isang atmosperang puno ng tensyon na tila isang kwerdas ng gitara na anumang oras ay maaaring maputol. I'm surprised, Mirasol. Akala ko ay nagtatago ka na sa ilalim ng saya ng iyong bagong natagpo ang ama. Pagkatapos mabura ng lahat ng laruan mo sa computer, simula ni Doña Lara, ang kanyang boses ay puno ng pait at tagumpay habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ang bawat kumpas ng kanyang kutsilyo sa pinggan ay tila isang pasaring sa pagkatalo ni Mirasol. You should have just taken the 5 million pesos before. Ngayon, wala ka ng pera. Wala ka pang ebidensya. You are back to being nothing. Nanatiling kalmado si Mirasol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tasa ng mainit na tsa. Ang usok nito ay marahang humahalik sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na likido bago uminom ng maliit. Walang panginginig sa kanyang mga daliri at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na natutunaw sa baso ni Kevin. Hindi lahat ng nawawala ay hindi na mababawi, Doña Lara. Sa mundo ng banking, meron kaming tinatawag na redundancy at physical trails. Seryosong sagot ni Mirasol. Tumingin siya kay Kevin na kanina pa hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kevin, do you remember the safe in your home office? Ang akala niyo ay digital files lang ang hawak ko. Pero bilang asawa mo sana, alam ko kung saan nakatago ang mga dokumentong hindi niyo magawang sunugin dahil kailangan niyo ito para sa inyong sariling proteksyon. Napatigil si Doña Lara sa pagnguya. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla, ngunit agad itong napalitan ng isang mapang-uyam na tawa. You're bluffing, Hija. Wala ka nang mairerenta pang abogado o investigator na sapat ang galing para tapatan kami. Tomorrow is the wedding, and by then, the Alonso and Monteverde names will be untouchable. You are just a fly trying to stop a moving train. Maybe. Maikling sagot ni Mirasol habang ibinababa ang kanyang tasa nang walang anumang tunog sa platito. Pero ang mga langaw, kapag sapat ang dami, ay kayang magdala ng sakit na papatay sa kahit anong malaking hayop. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Walang nagsasalita. Tanging niyang mabagal na pag-andar ng mga kamay ng orasan. Sa dingding ang nagbibigay ng ritmo sa kanilang psychological warfare. Alam ni Mirasol na ang bawat salitang binitawan niya ay isang buto na itinanim niya sa isipan ni Doña Lara. Isang binhi ng pagdududa na unti-unting lalaki hanggang sa lamunin nito ang buong pagkatao ng matanda. Babe, let's just go, mahinang sabi ni Kevin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabalisa. Wala tayong mapapala dito. Mirasol, I'm sorry for everything but it's too late. Please, just let us be. Tumingin si Mirasol kay Kevin, ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman niya ay awa. Hindi galit,
kundi isang malalim na habag para sa isang taong ang kaluluwa ay naibenta na para sa pangalang hindi naman niya tunay na pag-aari. Bago pa man makatayo ang mga Alonso, isang marahang pagtama ng kamay sa pinto ang binuwag ang katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, kasunod ang ilang mga tauhan na may dalang mga dokumento. Agad na tumayo si Doña Lara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "What is the meaning of this? Do you know who I am? Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot." Hindi sumagot ang pulis sa kanya. Sa halip, lumapit ito sa kabilang panig ng lamesa. Ang bawat hakbang nito sa alpombra ay tila isang hatol na papalapit. Ngunit sa halip na kay Doña Lara huminto, ang pulis ay tumigil sa harap ng isa pang tao sa loob ng silid. "Attorney Ronaldo Villarreal?" tanong ng pulis. Napaigtad si Mirasol sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at may kasamang kaba. Hindi ito ang bahagi ng plano. Bakit si Ronaldo? Tumingin siya sa kanyang kaibigan at nakita niya ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ng abogado. Isang halo ng lungkot, pagtanggap, at isang lihim na hindi kailanman nabanggit sa kanya. "Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto, kaugnay ng pakikipagsabwatan sa pagtatago ng mga dokumento ng Alonso Foundation," sabi ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Ang daigdig ni Mirasol ay tila muling nyanig. Kung ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay kinuha ng mga awtoridad, sino na lamang ang natitira sa kanyang panig? At habang nakikita niya ang matamis at mapagtagumpay na ngiti sa labi ni Doña Lara, isang nakapanghihilakbot na realidad ang tumama sa kanya. Sadyang mas malalim at mas madilim ang galamay ng mga Alonso kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat pag-ugong ng mga kampana sa Katedral ng Manila ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapayanig sa kaluluwa ni Mirasol. Ngayong araw, ang karangyaan ay abot langit. Ang bawat sulok ng simbahan ay pinalalamutian ng mga puting orkidya na ang bango ay halos nakakalasing at ang mahabang pulang alpombra ay tila isang ilog ng dugo na naghihintay sa biktima. Narito ang lahat, ang mga makapangyarihang politiko, ang mga bilyonaryong negosyante, at ang mga socialite na ang tanging libangan ay ang paghimay sa buhay ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Lara ay nakatayo ng may taas noo. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay, habang ang kanyang diamanteng kwintas ay sumasalamin sa bawat liwanag ng chandelier. Sa harap ng altar, nakatayo si Kevin na tila isang estatwang walang buhay. Ang kanyang suot na mamahaling tuksido ay tila isang bakal na baluti na sumasakal sa kanyang paghinga. Sa bawat sandaling tinitingnan niya ang pintuan para sa pagdating ni Isabel, ang tanging naaalala niya ay ang mga mata ni Mirasol, ang mga matang puno ng pag-ibig na kanyang ipinagpalit sa kaligtasan ng kanyang kumpanya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay pilit niyang itinago sa pamamagitan ng mahigpit na pagkuyom, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang sariling karuwagan. Nagsimulang tumugtog ang organ. Ang bawat nota ay tila isang dambuhalang alon na bumabalot sa buong katedral. Bumukas ang malaking pinto at ang liwanag mula sa labas ay tila bumulag sa lahat ng mga panauhin. Ngunit hindi si Isabel ang pumasok. Ang katahimikan ay biglang lumaganap, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ng isang babae ang dahan-dahang lumakad papasok. Si Mirasol. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng basang damit sa ilalim ng ulan o ang empleyadong nakayuko sa harap ng mga Alonso. Nakasuot siya ng isang marubdob na asul na gown na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang buhok na hanggang balikat ay maayos na nakastyle na nagpapakita ng kanyang matalas at marangal na mukha. Ang bawat hakbang niya sa pulang alpombra
ay may dalang awtoridad, isang kumpas ng kapangyarihang hindi kailanman nakita sa kanya noon. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang lalaking ang presensya ay sapat na upang mapatayo ang lahat ng mga naroroon sa loob ng simbahan, si Senator Salvador Vergara. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na sumugod sa paligid. Ngunit agad itong naputol nang tumigil ang dalawa sa gitna ng katedral. Namutla si Doña Lara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa kanyang abaniko. Ang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay naging isang maskara ng matinding takot. Tumingin si Mirasol ng diretso kay Kevin at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan ay tila naglaho na palitan ng isang malamig at matuwid na hustisya. Itigil ang seremonyang ito. Ang boses ni Senator Salvador ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Kalmado ngunit puno ng kapangyarihang hindi maaaring baliin. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpapayanig sa mga haligi ng simbahan. Lumapit ang senador sa harap, kung saan ang mga Alonso ay nakatayo ng tila mga nanigas na anino. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit narito ang aking kaisa-isang tagapagmana, patuloy ng senador habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mirasol. Ang babaeng minaliit nyo, ang babaeng pinagkaitan nyo ng awa sa oras ng kanyang pangangailangan, ay ang dugo ng aking dugo. At ang anumang pananakit na ginawa nyo sa kanya ay itinuturing kong direktang paghamon sa pangalan ng mga Vergara. Ang mga panauhin ay tila naging mga piping saksi sa isang kaganapang hinding-hindi nila inaasahan. Si Isabel, na nasa likuran lamang, ay napatigil sa kanyang pagpasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at galit. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang magsimulang maglakad ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, papasok sa katedral. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo ng katarungan. Doña Lara Alonso, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto para sa kasong money laundering, estafa, at malversation of public funds mula sa inyong pundasyon. Anunsyo ng opisyal sa gitna ng seremonya. Napahawak si Doña Lara sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Mirasol. Ito ba ang gusto mo? Ang sirain ang kasal ng anak ko? Ang wasakin ng aming pangalan? Pagsigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay basag na at wala ng talim. Tinitigan siya ni Mirasol nang may matinding dignidad. Hindi ko winasak ang pangalan niyo, Doña Lara. Kayo ang gumawa nito sa sarili niyo, sa bawat sentimong ninakaw niyo mula sa mga mahihirap at sa bawat luhang pinaluhan niyo sa aking ina. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga pulis ay papalapit na sa altar, naramdaman ni Mirasol ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Si Kevin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo, ang kanyang mukha ay basa ng luha. Mirasol, please, let's talk about this. Mahal pa rin kita. Pwede nating ayusin ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lumingon si Mirasol sa nakaraan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa isang lalaking ang tanging kayang ibigay ay ang katahimikan sa gitna ng kawalang katarungan. Isang mahalagang tanong ang naiwan sa isipan ng lahat. Paano mo babayaran ang isang buhay na winasak mo kung ang bawat yaman mo ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng buong mundo? At sa likod ng pagbagsak ng mga Alonso, sino pa nga ba ang tunay na traidor na nagbigay ng huling piraso ng ebidensya kay Mirasol? Ang dating marangyang katedral ay tila naging isang malaking libingan ng mga ambisyon at kasinungalingan. Sa bawat sulok, ang amoy ng napanis na insenso at ang mga tila natutunaw na kandila ay nagbibigay ng isang mapait na atmosfera. Habang pilit na kinakaladkad ng mga awtoridad si Doña Lara, ang bawat sigaw nito ay tila isang desperadong pagkapit sa kapangyarihang tuluyan na niyang binitiwan.
Ang kanyang diamanteng kwintas ay nalaglag sa marmol na sahig, ngunit wala ni isa sa mga dati niyang kaibigan ang nag-abalang pulutin ito. Sa halip, tiningnan lamang nila ito ng may pandidiri, tila isang maruming basura na dapat iwasan. Sa gitna ng kaguluhan, si Isabel Monteverde ay dahan-dahang lumapit kay Kevin. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi isang matalas at praktikal na desisyon. Hinubad niya ang kanyang mahabang belo at marahas itong ibinagsak sa paanan ng binata. "I didn't sign up for this, Kevin," malamig na sabi ni Isabel sa gitna ng katahimikan. "I am a Monteverde and I will not let my name be dragged into your family's filth. The wedding is off. Don't bother calling me again." Naiwang mag-isa si Kevin sa harap ng altar. Ang kanyang tuksido ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Nang makita niya si Mirasol na paalis na sana kasama ang senador, tila nawalan siya ng katinuan. Tumakbo siya at lumuhod sa mismong harap ng dalaga. Ang kanyang mga tuhod ay marahas na tumama sa matigas na sahig, ngunit wala siyang pakialam sa sakit. "Mirasol, please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang akong iwan ng ganito." Pagsamo ni Kevin, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding desperasyon habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Mirasol. Dahan-dahang huminto si Mirasol at hinarap ang lalaking dati niyang sinamba. Inabutan siya ni Senator Salvador ng isang pamilyar na maleta. Ang mismong maleta na naglalaman ng 5 milyong piso na selyo ng kanyang kahihiyan noon. Inilapag ito ni Mirasol sa harap ni Kevin. Ito ang kanyang golden moment, ang pagtatapos ng isang siklo ng sakit. "Dati, ibinigay ng nanay mo ang maletang ito para bilhin ang aking dangal." Mahinang sabi ni Mirasol. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang pinal na hatol. "Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo, pero hindi na pera ang laman niyan." Dahan-dahang binuksan ni Kevin ang maleta sa harap ng lahat. Ang mga bungkus ng pera ay wala na doon. Sa halip, ang maleta ay puno ng mga kopya ng warrant of arrest, mga audit reports ng NBI, at ang mga dokumento ng bangkruta ng Alonso Properties. Ang bawat papel na lumabas mula sa maleta ay tila mga hibla ng katotohanang sumasakal sa huling pag-asa ni Kevin. Ang sulyap ng binata sa mga dokumento ay tila isang pagkilala na ang lahat ng kanilang yaman ay isa na lamang palang ilusyong gumuho. "Mirasol, please. Do you know why I remained silent back then?" Biglang bulong ni Kevin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa lalong matinding pait. "I thought I was protecting you. My mom. She threatened me that she would make sure you and your mother would disappear permanently if I fought for you. I stayed silent to keep you alive. Akala ko, kapag naging masunurin ako, hahayaan niya kayong mamuhay ng tahimik." Napatigil si Mirasol. Ang bawat salita ni Kevin ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Isang huling revelasyon na nagpabago sa timpla ng kanyang galit. Tumingin siya sa dulo ng katedral kung saan nakita niya si Ronaldo na dahan-dahang inilalabas ng mga pulis, ngunit ang abogado ay lumingon at ngumiti ng tipid sa kanya. Isang ngangiti na tila nagsasabing ang lahat ng nangyari, kabilang ang sarili niyang pag-aresto, ay bahagi ng isang mas malaking sakripisyo upang tuluyang makuha ang tiwala ni Doña Lara at makuha ang mga huling ebidensya. "Ang katahimikan mo, Kevin, kahit na may mabuting dahilan, ay nanatili pa ring isang pagtataksil," sabi ni Mirasol habang dahan-dahang bumibitaw sa kanyang pagkakatayo. "Dahil sa takot mo, nawalan ako ng ina. Dahil sa takot mo, nawalan tayo ng pagkakataon." Tumalikod na si Mirasol ng tuluyan. Ang bawat hakbang niya palayo sa katedral ay tila paghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit bago pa man niya marating ang pintuan, isang huling hiling ang binitawan ni Kevin na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Mirasol, just one last thing. Look at the red diary in the safe.
It wasn't just about the money. Look at what my father left for you before he died. Anong lihim pa ang itinatago ng namayapang ama ni Kevin na may kinalaman kay Mirasol? At paanong ang isang simpleng kwento ng pag-ibig at paghihiganti ay tila may mas malalim pang ugat na mag-uugnay sa mga Vergara at Alonzo sa paraang hindi kailanman inakala ni Mirasol. Ang hapon ay nagsimulang magdilim, ngunit ang mga anino ng katotohanan ay tila mas lalong nagiging malinaw at nakakatakot. Ang bawat pahina ng pulang talaarawan na iniwan ng ama ni Kevin ay tila isang marahang bulong mula sa kabilang buhay. Nagkukwento ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Doña Lara. Sa loob ng silid na yon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga kurtina, binasa ni Mirasol ang huling hiling ng yumaong matanda. Isang paghingi ng tawad para kay Celia at isang lihim na pondo na itinabi nito para sa pag-aaral ni Mirasol. Isang pondo na sadyang ipinagkait at kinamkam ni Doña Lara sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita ay tila isang haplos ng katarungan sa alaala ng kanyang ina, isang pagpapatunay na sa gitna ng kadiliman ng pamilya Alonzo, mayroon pa ring isang mitya ng kabutihang pilit na pinatay. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na humuhugas sa mga bakas ng paa sa buhanginan. Sa dalampasigan ng Batangas, ang hangin ay may dalang amoy ng alat at sariwang jasmine mula sa hardin ng isang payak ngunit marangal na rest house. Dito, ang ingay ng lungsod at ang pait ng nakaraan ay tila mga malalayong panaginip na lamang. Nakasuot si Mirasol ng isang simpleng puting bestido. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahampas ng simoy ng dagat habang pinagmamasdan niya ang malawak na asul na abot tanaw. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang Mirasol Foundation na kanyang itinatag ay nagsisilbi na ngayon sa mga kabataang nais magtapos ng pag-aaral sa kursong pananalapi upang maging mga eksperto silang may dangal at hindi kailanman magagamit ng mga makapangyarihan. Ito ang kanyang paraan ng pagbibigay pugay sa kanyang ina. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong pangarap. Nakahanda na ang lahat para sa hapunan. Isang pamilyar at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pagmuni-muni. Lumingon si Mirasol at nakita si Ronaldo. Ang abogado ay wala na sa likod ng mga rehas. Matapos ang pagsisiyasat, napatunayang ang kanyang pakikipagsabwatan ay isang paraan lamang upang maging undercover at makuha ang mga pinakamalalim na ebidensya laban sa mga Alonzo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng katapatan, ngunit ngayon ay may kasama na itong kislap ng kapayapaan. Lumapit siya kay Mirasol at marahang humawak sa kanyang siko, isang haplos na hindi nagdidikta, kundi sumusuporta. Salamat, Ronaldo. Salamat sa pananatili, mahinang sabi ni Mirasol. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng pait, kundi puno ng isang uri ng pag-ibig na dahan-dahang namukadkad mula sa mga abo ng pagtataksil. Hanggat kailangan mo ng kasama sa panunood ng paglubog ng araw, narito lang ako. Sagot ni Ronaldo. Ang bawat salita ay tila isang pangakong hindi kailanman mapapako. Sa gitna ng kanilang paglalakad pabalik sa bahay, napansin ni Mirasol ang isang sobre sa ibabaw ng lamesa sa balkonahe. Ito ay galing sa bilangguan. May sulat kamay ni Kevin. Alam ni Mirasol ang nilalaman nito. Puno ng pagsisisi, mga alaala ng nakaraan, at mga pangarap na hindi na kailanman magkakatotoo. Ang balita tungkol kay Kevin ay malungkot. Siya na ngayon ang nag-iisang nag-aalaga sa kanyang inang nawala na sa katinuan habang hinihintay ang hatol ng korte, namumuhay sa isang maliit na apartment na malayo sa karangyaang dati nilang tinamasa. Hinawakan ni Mirasol ang sobre, naramdaman ang tekstura ng papel sa kanyang mga daliri. Sandali siyang tumitig sa pangalan ni Kevin, naaalala ang lahat ng sakit at ang lahat ng luhang ibinuhos niya. Ngunit sa halip na buksan ito, dahan-dahan niyang inilapag ang sobre
Sa ibabaw ng isang maliit na mangkok ng mga tuyong dahon, kumuha siya ng isang posporo at sa isang maliit na kislap ng apoy, hinayaan niyang lamunin ng liwanag ang huling ugnayan niya sa nakaraan. Ang usok mula sa nasusunog na liham ay dahan-dahang tinangay ng hangin patungo sa dagat, naglalaho sa gitna ng dapit hapon. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa ganap na pagpapalaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kaluluwa upang mahanap ang tunay na kapayapaan. Tumingin si Mirasol kay Ronaldo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay at wagas na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay hindi na isang nagdurugong sugat, kundi isang hardin na muling nagbubunga. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagiiwan ng kulay ginto sa kalangitan. Nalaman ni Mirasol na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa gintong kanilang hawak, kundi sa liwanag na kanilang iniiwan sa gitna ng kadiliman. Ang